This is Echeverria Apus. Ang ganda ng kanyang mga tips o mga dulo kasi nagko-color red sila. Pansin nyo is sobrang dehydrated na siya. Talagang hindi ko muna siya diniligan para hindi siya mag-rot once na itinanim natin. Ayan, tingnan nyo yung pinaka-stem niya. Nakapaling na siya at hindi nakaayos yung pagkakatanim niya. Ito is si Mendozae. Tingnan nyo, dehydrated na din si Mendozae. Ayan, i-uproot natin siya. Then, i-repat natin siya sa mas maliit na pots. Ayan, tingnan nyo. Tanggalin natin siya. Tingnan nyo yung roots. Kaunti lang ng roots niya. Pero sobrang tagal niya nang nakatanim dito. Ayan lang yung roots niya, oh. Sobrang liliit. Ayan. Sobrang liliit niya. Ang tagal nang nakatanim na to dito. Ayan. Ang ganda-ganda niya, oh. Ang ganda ng mga panel niya dyan. Tingnan nyo, oh, red na red. Ayan, i-remove ko din yung Mendozae, tapos itatanim ko siya sa iba. Dehydrated na siya, oh. Kasi dehydrated din ng ating apus at hindi nga natin siya diniligan. Ayan, irerepat ko na at itatanim ko siya ng maayos. Ayan. Sakto siya sa pots na to. Inayos ko na siya para hindi na siya nakapaling. Ayan, sana is maging okay siya. Sobrang dehydrated na niya. Matagal ko na din kasi itong hindi nadidiligan. Nakakalimutan ko minsan. Ayan, kaya sa sobrang dalang ko kasing magdilig ng succulent. Hindi ko kasi sila palagi dinidiligan kasi baka nga magmashi at mag-rot, kaya madalang akong magdilig ng aking succulent. Once a week lang ako nagdidilig, kaya tingnan niyo sobrang dehydrated na siya. Ganyan yung leaves pag malalaman nyo kung dehydrated na talaga siya, kulubot yung mga leaves niya. Itong si Echeverria Apus is sobrang tagal na din sa akin. Ayan, sobrang tagal na din na to at kita niya sobrang tibay niya din kahit hindi siya diligan, kaso kulubot na yung mga lower leaves niya kasi diyan siya kumukuha ng water. Ayan, yan ang kainaman sa mga succulent. Kahit hindi mo sila diligan is may mga water yung leaves nila at yan sila kumukuha. Ayan, di ba sobrang ganda niya, oh. Sobrang ganda ng mga leaves niya. Ayan, tapos compact pa siya. Maganda ang mga Echeverria kasi more on rosette type sila. Ayan, ang mga Echeverria is rosette type, hindi yung nagiging puno, ganon. Ito is yung pot niya nung inirepat ko, tapos ito yung nilipatan ko, mas maliit sa kanya ng konti. Ayan, sakto lang naman sa kanya. Ayan, no? Ang ganda-ganda niya talaga. Ang ganda ng mga Echeverria. Yun lang guys, nirepat ko lang ito. Thank you for watching. Bye!